Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa pagkakataong ito, sasagutin natin yung pahayag ni Cesar Ceneta matapos siyang nabuking. Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Ngunit ating sagutin punto por punto dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang talaga ang kaalaman. Ano daw yung sabi ni Ceneta matapos nabuking? Yung panmimiki, pagdudoktor sa Biblia. Di ba nauna yan na ipinakita natin sa inyo mga kapatid, yung pamimiki, pagdoktor sa Biblia. Yung O at saka at ay parehong nababasa yun sa Apokalipsis 13:16 at saka sa Apokalipsis 14:9. Lalong-lalo na po sa Biblia ng Katoliko na sali ni Monsignor Jose Abreu. Mababasa mong kapwa yun. Pareho yung at saka O nababasa sa Biblia. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan, ha? Sa kanya pong ipinakita, ayan po, nakikita niyo sa screen, yung Abriol na salin noong 1968, yung kanyang ipinakita at yung kasulat daw, ay etong sa kanang kamay at sa noo. Suriin nga natin yung kanyang ipinakita, mga kababayan. Ayan, nakikita niyo sa screen, ano? Dapat mapansin niyo po ito, mga kababayan. Yung at doon sa kanyang Biblia. Ayan, nakikita ninyo, mga kababayan. Sana ay napansin nyo rin yung napapansin ko. Ang naunang tinalakay, lalo na sa Factbusters PH ni Kaburnok, welcome sa lahat. Huwag niyong kalimutan din na mag-subscribe sa Factbusters PH ni Kaburnok. Matapos, isiniwalat yung pagdudoktor ni Ceneta sa Bible, mga kapatid, na naunang nadiscover ni Kaburnok sa kanilang team nang isum-in yung ipinakita ni Ceneta. Ito, Yung O at saka at ay parehong nababasa yun sa Apokalipsis 13:16 at saka sa Apokalipsis 14:9. Lalong-lalo na po sa Biblia ng Katoliko na sali ni Monsignor Jose Abreu. Mababasa mong kapwa yun. Pareho yung at saka O nababasa sa Biblia. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan, ha? Sa kanya pong ipinakita, ayan po, nakikita niyo sa screen, yung Abriol na salin noong 1968, yung kanyang ipinakita at yung kasulat daw, ay etong sa kanang kamay at sa noo. Suriin nga natin yung kanyang ipinakita, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Dapat mapansin nyo po ito, mga kababayan. Yung at doon sa kanyang Biblia. Ayan, nakikita ninyo, mga kababayan. Sana ay napansin nyo rin yung napapansin ko. Mapapansin, mga kababayan, na dinaya niya talaga ito. Ayan, nakikita ninyo. Parang tinakip na, merong tinakip doon at nilagay niya yung salitang at doon, mga kababayan. Ano? Grabe talagang mandaya, ano?
Halatang minagic niya talaga ito, mga kababayan. Ano ang patunay na talagang dinoktor niya itong nakasulat na ito, mga kababayan? Ito, yung kanyang pinakita, mga kapatid, ano? Yung salin ni Abriol na inilimbag noong 1968. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ako, meron din akong kopya ng 1968 na ang banal na Biblia ni Jose Abriol. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung aking kopya, no? Yung 1968 edition ng Biblia ni Abriol. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. At heto, nakikita nyo sa screen ang nakasulat sa Apokalipsis 13:16 at ang nakalagay talaga, sa kanang kamay, sa noo. Diba? Grabe naman itong si Cesar Sineta, mga kababayan. Huling-huli ka, matanda. Nako ha. Grabe talaga. Minagic pa talaga niya para magbukhang totoo ang kanyang mga sinasabi. Yung O at saka at ay parehong nababasa yun sa Apokalipsis 13:16 at saka sa Apokalipsis 14:9. Lalong-lalo na po sa Biblia ng Katoliko na salin ni Monsignor Jose Abriol. Mababasa mong kapwa yun. Pareho yung at saka O nababasa sa Biblia. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan ha. Sa kanya pong ipinakita, ayan po, nakikita niyo sa screen, yung Abriol na salin noong 1968, yung kanyang ipinakita at yung kasulat daw, ay etong sa kanang kamay at sa noo. Suriin nga natin yung kanyang ipinakita, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Dapat mapansin nyo po ito, mga kababayan. Yung at doon sa kanyang Biblia. Ayan, nakikita ninyo, mga kababayan. Sana ay napansin nyo rin yung napapansin ko. Mapapansin, mga kababayan, na dinaya niya talaga ito. Ayan, nakikita ninyo. Parang tinakip na, merong tinakip doon at nilagay niya yung salitang at doon, mga kababayan. Ano? Grabe talagang mandaya, ano? Halatang minagic niya talaga ito, mga kababayan. Ano ang patunay na talagang dinoktor niya itong nakasulat na ito, mga kababayan? Ito, yung kanyang pinakita, mga kapatid, ano? Yung salin ni Abriol na inilimbag noong 1968. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ako, meron din akong kopya ng 1968 na ang banal na Biblia ni Jose Abriol. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung aking kopya, no? Yung 1968 edition ng Biblia ni Abriol. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. At heto, nakikita nyo sa screen ang nakasulat sa Apokalipsis 13:16 at ang nakalagay talaga, sa kanang kamay, sa noo. Diba? Grabe naman itong si Cesar Sineta, mga kababayan. Huling-huli ka, matanda. Nako ha. Grabe talaga. Minagic pa talaga niya para magbukhang totoo ang kanyang mga sinasabi. Okay. At pagkatapos diyan, yon, walang sagot si Sineta diyan dahil para sa kanya mga kapatid, di daw umano siya sasagot ayaw na umanong sasagutin dahil puro lang kabubuhan. Ay, naku, talagang nakakahiya ka. Alam mo, yung mga kaibigan, gusto ko na sanang iwanan ng pagsagot dito sa mga Depensor Katoliko kasi wala kang makita rito eh. Puro kabubuhan ng mga maririnig mo dito eh. No, puro kabubuhan at sabi niya, nagsubaybay lang siya sa channel natin dahil ginawa niya tayong gamot sa kanyang stress. Wow! Gamot pala tayo ni Sineta sa kanyang stress, oh. Kaya nga pala, ang cute ng tawa niya. Hindi ko makaligtaan ng talibog. Alam mo, yung mga kaibigan, gusto ko na sanang iwanan ng pagsagot dito sa mga Depensor Katoliko kasi wala kang makita rito eh. Puro kabubuhan ng mga maririnig mo dito eh. Oh. Kaya lang, aliwan ko ito si Wendell Talibong eh. Oh, pagka hindi ko na ito sinagot, hindi ko na ito pinanood, wala na. Yung stress ko, wala akong pang-alis ng stress.
Kasi kung gusto kong malimutan yung mga stress ko, pinanonood ko sa talibong para masaya. Natatawa ako sa mga sinasabi nito eh. Nakakatawa talaga. Kaya pinagtitiyagaan ko pa rin eh. Pagka nalulungkot ako, binubuksan ko ang vlog ni Talibong eh. Natatawa ko eh. Buti na lang, gamot tayo sa stress ni Sinita, di mo ba? Oh. At ayaw na sana niyang sasagutin mga kapatid dahil puro lang daw umano kabubuhan. Pero pansinin ninyo, yung unang tinatalakay natin, yung tinatalakay natin sa Biblia na ang mabasa kasi sa diyan mismo sa Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 18, kung balikan natin, napakalinaw. No? Dahil ito ang palaging ginagamit ng mga anti-Catholic. Ito ang mabasa, mga kapatid, pansinin ninyo. Apokalipsis 13:16. Pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yun kasi ang mabasa. Kung ginagamit yung o sa English, or, no? Kanang kamay o sa noo. At hindi lang yan, kaya ginamit, minadjik niya yung o, tinakpan, naggupit ng at, tinakpan ang o ng at. At balikan natin. Pakita natin paano minadjik. Ito ang naunang ipinakita ni Cabornok, pansinin ninyo, pero sa actual, sa kanang kamay o sa noo. Pero ang kay Sineta, sa kanang kamay at sa noo. Pero kung medyo malayo, mga kapatid, no, napansin nyo ba? Medyo malayo. Di nyo malinaw na ginupit pala ang at. Pero, pagpalapitan natin, ito, nakita niyo, malapitan na. Oh, napansin nyo ang napansin ko. Iyon. Di ba ba? Oh. So, kaya nang sinagot siya tungkol dito at inilantad ang kaniyang mga ginagawa, abay, nawala daw ang kanyang stress. Di siya na stress. Hindi ko makaligtaan ng Talibong. Alam mo, nyo mga kaibigan, gusto ko na sanang iwanan ng pagsagot dito sa mga Depensor Katoliko kasi wala kang makita rito eh. Puro kabubuhan ng mga maririnig mo dito eh. Oh. Kaya lang, aliwan ko ito si Wendell Talibong eh. Oh, pagka hindi ko na ito sinagot, hindi ko na ito pinanood, ay wala na. Yung stress ko, wala akong pang-alis ng stress. Kasi kung gusto kong malimutan yung mga stress ko, pinanonood ko sa Talibong para masaya. Natatawa ako sa mga sinasabi nito eh. Nakakatawa talaga. Kaya pinagtitiyagaan ko pa rin eh. Pagka nalulungkot ako, binubuksan ko ang vlog ni Talibong eh. Natatawa ko eh. Buti na lang, no? Meron tayong channel dito na makatulong talaga sa stress ni Sineta. No, natatawa umano siya. At sa kaniyang ginagawang na-expose natin, isang kabubuhan lang daw umano, mga kapatid. Tingnan natin kung dahil kailangan talaga ang karunungan pag ginagamit yung Revelation chapter 13 verse 18, tingnan natin ang kaniyang karunungan dahil itong panggamot stress niya na channel natin na natatawa siya, mga kapatid, ay kabubuhan. Pakinggan muna natin ang karunungan niya. Ito'y bilang ng isang tao.
Ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. Nililinaw lang po dyan, yung halimaw ay tao, isang tao yun. Hindi literal na halimaw. Yan po ang ibig sabihin yan, Wendell Talibong. Ng isang tao, ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. A few moments later. Wala akong sinasabi na yung sinasabi sa Apokalipsis 13:18 ay singular yun at plural yun. Ulitin ko po, ang kahulugan noon ng isang tao, hindi po singular, hindi plural yun. Okay? So, galing, ano? Mawala talaga ang stress natin dito. Oh. Kung ang isang tao, ano daw ang isang tao? Ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. Nililinaw lang po dyan, yung halimaw ay tao, isang tao yun. Hindi literal na halimaw. Yan po ang ibig sabihin yan, Wendell Talibong. Ng isang tao, ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. A few moments later. Wala akong sinasabi na yung sinasabi sa Apokalipsis 13:18 ay singular yun at plural yun. Ulitin ko po, ang kahulugan noon ng isang tao, hindi po singular, hindi plural yun. Oh, galing na mismo sa kanyang bibig, ha? Ano daw? Yung isang tao, hindi daw, singular. Hindi daw singular yon, no? Hindi din plural. O, kaya, dahil diyan, nakakatulong tayo ni Sinita dahil ito'y gamot sa kanyang stress. Hindi ko makaligtaan ng Talibong. Alam mo, nyo mga kaibigan, gusto ko na sanang iwanan ng pagsagot dito sa mga Depensor Katoliko kasi wala kang makita rito eh. Puro kabubuhan ng mga maririnig mo dito eh. Oh. Kaya lang, aliwan ko ito si Wendell Talibong eh. Oh. Pagka hindi ko na ito sinagot, hindi ko na ito pinanood, ay wala na. Yung stress ko, wala akong pang-alis ng stress. Kasi kung gusto kong malimutan yung mga stress ko, pinanonood ko sa Talibong para masaya. Natatawa ako sa mga sinasabi nito eh. Nakakatawa talaga. Kaya pinagtitiyagaan ko pa rin eh. Pagka nalulungkot ako, binubuksan ko ang vlog ni Talibong eh. Natatawa ako eh. Oh, so nagpasalamat tayo ni Sinita na nakatulong pala vlog natin sa kanyang stress, no? Pero dahil nitong mga pamimiki na pansin nyo naman, yung Seventh-day Adventist, di po ba? Ang Seventh-day Adventist, inaamin kahit na si Cesar Dizon, magkakapangalan pala ito, Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist, na may isang manggagawa ng Seventh-day Adventist na minagic din ang tiara ng Papa. At dahil minagic, nilagyan ng Vicarious Filii. At anong sabi ni Cesar Dizon? Hindi nagustuhan yan ng Ministry Magazine dahil wala naman talagang nakasulat na Vicarious Filii. Nilagyan lang. Oh, di ba? Nauna natin yung tinatalakay. Pero, kahit itinuwid na yan ng Seventh-day Adventist, patuloy yang ginagamit ng mga anti-Catholic, lalo na sa mga namumulot sa naturang basura, na mga anti-Catholic na sa tiara nakasulat ang Vicarious Filii. Buti na lang itong isang Muslim. Anong sabi niya? Pakinggan ninyo itong Muslim, mga kapatid.
Bakit yung mga propesiya ng lahat ng protestante, sabi nila, yan daw ang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Magpasa hanggang ngayon, nagpalit-palit na ng Santo Papa, Pope Gregor, Pope Boniface, sino-sino pang Pope, hanggang dumating kay Francis, mula kay Benedict, kay Francis, kay John Paul II, hindi naman lumabas sa mga ano nila yung 666. Based sa revelation yun. Tama ba ako? So, ngayon, ang tanong ko, is this even a reliable source also? What do you think? Hindi pwede kasing ibahin yun. Ang sabi nila, ang 666 microchip, ngayon, simbahan naman ng 666. So, paano ko magre-rely doon? Doon pa lang, hindi na reliable. Wala na. So ang tanong, saan ba nagmula? Sino bang nag-gather lahat ng ito? Alam mo ba? O sino nag-gather nitong mga books na to at ginawa siyang Biblia? Alam mo kung sino? Yung kalaban ng simbahan nyo. Sino ang kalaban ng simbahan nyo? Catholic Church! Catholic Church! Catholic Church! So, dito binanggit sa Muslim mga kapatid na ang Catholic Church, kaya nga nakasulat sa aklat na Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 102, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Sino ba ang nagdeklara na ang Biblia ay salita ng Diyos? Sabi ng Muslim, yung kalaban ninyo, ang Katoliko. Oh, so, nangungopya lang sila ng Biblia o kaya nakibasa o namimili. Ako. Catholic Church, tinawag siya noon na Universal Catholic Ito Church. lang, yung tinawag noon na universal na natili pa yan hanggang ngayon. Dahil ang salitang Catholic sa Greek, Ecclesia Catholis, throughout, universal, na mabasa natin sa Gawa Kapitulo 9:31, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenen ekinien oiko modomini. So, yon ang Ecclesia Catholis, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Tuloy natin. Kaya Catholic, Universal, di ba? Nabahagi sa dalawa. Rome, Greek. Roman Catholic, Greek Orthodox. Kaya pag nag-sign of the cross sila, magkaiba. The name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Ito, Roman Catholic. Ito, Greek Orthodox, yung pagganyan. Hindi lahat dahil nahati man, may humihiwalay man na tinatawag, lalo na sa Eastern Churches, yung Greek Orthodox sa 1054 Anno Domini, si Patriarch Michael Serrarelius, pero meron pang nanatiling tapat sa Papa, no? At iyon ang tinatawag na Eastern Churches. Dahil dalawa ang kapital ng Kristyanismo, Eastern Churches and Western Church. Yung Western Church, yun ang Roma. Oh. Yung Eastern Church, Eastern Churches, yun ang Jerusalem, Alexandria, Constantinople, Antioquia, yun ang tinatawag na Eastern Churches. Oh. So, merong humihiwalay Orthodox na pakalapit sa simbahang Katoliko mga kapatid, ang Orthodox Church, no? Pero meron ding nanatiling tapat sa Papa sa Eastern Churches at may Eastern rights sila mga kapatid sa Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Constantinople. Okay, tuloy natin. Ang Katoliko. Tanong, alam ba ito ng mga ministro ni Felix Manalo na wala silang salin ng Biblia? Ibig sabihin, abay, nakibasa lang sila, namimili lang sila, lalo na sa salin ng simbahang Katoliko.
Wala ro tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Yan ang argumento nila mga kapatid. Una, pansinin ninyo, wala silang sariling salin na Biblia. Inaamin na ang salin na Biblia, lalo na yung mga ginagamit nila, karamihan sa simbahang Katoliko. Ngunit, hindi daw umano katibayan na kahit man maraming salin ang simbahang Katoliko, ang Katoliko ay totoo na. Yon, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Yung nagsalin Katoliko para sa kanila, hindi katibayan na ang Katoliko'y totoo. Pero, yung isinalin na hindi naman sila ang nagsalin ay tama. Ang isinalin para sa kanila tama, ang nagsalin ay hindi tama, at sila na walang salin, namimili, nakibasa lang, sila ay nagiging tama. Kaya isip-isip naman pag may time mga kapatid. At dahil dito, nagpasalamat tayo. Tingnan natin kung ano kaya ang sagot ni Sinita sa naunang ibinuking mga kapatid. Ibinuking na pagdudoktor sa Biblia. Ano kayang lusot ni Sinita dito na dinoktor ang Biblia? Baka sabihin niya, ayaw na niyang sasagutin mga kapatid dahil kabubuhan lang daw. Yung o at saka at ay parehong nababasa yun sa Apokalipsis 13:16 at saka sa Apokalipsis 14:9. Lalong-lalo na po sa Biblia ng Katoliko na salin ni Monsignor Jose Abriol. Mababasa mong kapwa yun. Pareho yung at saka o nababasa sa Biblia. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan, sa kanya pong ipinakita, ayan po, nakikita niyo sa screen, yung Abriol na salin noong 1968, yung kanyang ipinakita at yung nakasulat daw, ay etong sa kanang kamay at sa noo. Suriin nga natin yung kanyang ipinakita, mga kababayan. Ayan, nakikita niyo sa screen, Dapat mapansin niyo po ito, mga kababayan. Yung at doon sa kanyang Biblia. Ayan, nakikita ninyo, mga kababayan. Sana ay napansin nyo rin yung napapansin ko. Mapapansin, mga kababayan, na dinaya niya talaga ito. Ayan, nakikita ninyo. Parang tinakip na, merong tinakip doon at nilagay niya yung salitang at doon, mga kababayan. Grabe talagang mandaya, Halatang minagic niya talaga ito, mga kababayan. Ano ang patunay na talagang dinoktor niya itong nakasulat na ito, mga kababayan? Ito, yung kanyang pinakita, mga kapatid, Yung salin ni Abriol na inilimbag noong 1968. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ako, meron din akong kopya ng 1968 na ang banal na Biblia ni Jose Abriol. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung aking kopya, Yung 1968 edition ng Biblia ni Abriol. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. At heto, nakikita nyo sa screen ang nakasulat sa Apokalipsis 13:16 at ang nakalagay talaga, sa kanang kamay, sa noo. Diba? Grabe naman itong si Cesar Sineta, mga kababayan. Huling-huli ka, matanda. Nako Grabe talaga. Minagic pa talaga niya para magbukhang totoo ang kanyang mga sinasabi. See? At dahil diyan, tuwang-tuwa si Sinita na nadiskubrihan, mga kapatid,
at nagiging gamot sa stress ang sagot niya sa ating pagtalakay sa kaniyang modus mismo. Hindi ko makaligtaan ng talibog. Alam mo, nyo mga kaibigan, gusto ko na sanang iwanan ng pagsagot dito sa mga Depensor Katoliko kasi wala kang mahita rito eh. Puro kabubuhan ng mga maririnig mo dito eh. Oh. Kaya lang, aliwan ko ito si Wendell Talibong eh. Oh, pagka hindi ko na ito sinagot, hindi ko na ito pinanood, ay wala na. Yung stress ko, wala akong pang-alis ng stress. Kasi kung gusto kong malimutan yung mga stress ko, pinanonood ko sa Talibong para masaya. Natatawa ako sa mga sinasabi nito eh. Nakakatawa talaga. Kaya pinagtitiyagaan ko pa rin eh. Pagka nalulungkot ako, binubuksan ko ang Ayan mga kapatid, nagiging gamot tayo ni Sinita. At hindi lang yan, sana magiging gamot batay sa kasinungalingan at sa pag-anib sa hindi naman tunay na iglesia. Dahil alam natin mga kapatid na ang pagkadaya ay pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Ngunit ang napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati na ang ating kaluluwa. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, ngunit sinagot lang natin at itinuwid. At maraming salamat na nagiging gamot tayo sa stress ni Cesar Sinita. Sana magamot din yung pagduduktor sa Biblia. Maraming salamat. Hanggang sa muli. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sic et erat in principio et nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hello, Kasisar. Hope natutuwa ka at nagamot ang stress mo ngayon. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!